At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ang lumantad ngayon matapos ilabas ng mga Duterte ang di umano'y pagkakasangkot ni President Kuting ng Norte Jr. sa isang sindikato ng ilegal na droga. Sa mga detalye, muling nagbigay ng pahayag ang mga dating opisyal ng administrasyon ni Duterte tungkol sa mga akusasyong ito na ikinagulat ng marami. Ayon sa mga pahayag mula sa mga matataas na opisyal ng nakaraang administrasyon, may mga ebidensyang nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa operasyon ng mga sindikato na nagtatangkang magpuslit ng mga iligal na droga sa bansa. Tinutukoy ng mga ito ang ilang pangalan at mga aktibidad na nagbubukas ng posibilidad ng isang malalim na aksyon sa kakalakalan ng droga na umabot umano hanggang sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Ayon kay dating PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa, mayroon silang mga testimonya mula sa ilang mga individual na nagsasabing may mga sangkot ng mga tao mula sa mga administrasyon ni Pangulong Marcos. Ipinahayag ni De La Rosa na ang mga operasyon ng droga ay may mga kasabwat sa loob ng pamahalaan kaya't lalong tumindi ang kanilang investigasyon upang matukoy ang mga tiwaling opisyal. Sa kabila ng mga seryosong akusasyon, maring itinanggi ni Pangulong Marcos ang anumang kinalaman sa mga sindikato ng droga. Ayon sa mga opisyal ng Malacanang, ang mga pahayag ng mga miyembro ng Administrasyong Duterte ay walang basihan at isang pagtatangka lamang upang sirain ang integridad ng kasalukuyang pamahalaan. Itinuturing nilang isang pansamantalang issue ang nasabing aligasyon. Ngunit sa mga nagdaang araw, nagpatuloy ang papahayag ng mga bagong impormasyon mula sa mga grupong kritikal sa administrasyon. Ayon sa mga eksperto, ang mga ebidensyang ilalabas pa sa mga susunod na linggo ay maaaring magpatibay o magpapatuloy sa mga kasong ito. Kasama sa mga bagong lumabas na testimonya ang mga detalye ng mga nakatagong yaman at koneksyon sa mga tiwaling sindikato. Habang patuloy na lumalala ang kontrobersya, hindi pa malinaw kung paano ito makakaapekto sa pamahalaan ni Marcos, lalo na sa kanyang popularidad sa mga mamamayan. Marami ang nagsasabi na ang issue ng droga ay isang matinding hamon na maaaring magdulot ng matinding political damage. Samantalang ang iba naman ay nagsasabing dapat ipagpatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan. Ang mga susunod na araw ay magpapakita kung saan nga ba patungo ang kontrobersyang ito. At heto nga mga balitang ating pagkakatutuhan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Masupil ba kayo? Bayad ba kayo? Mas importante ang traktor kaysa sa taong bayan. Darating po ngayon ang ating dating presidente na halos 80 anyos na. Pagod na po siya. Pero habang sinusupil, kinakailangan manindigan. Hayaan niyong tawagin ko muna ang ating kasama, ang best friend ni Lisa Araneta Marcos, Attorney Glenn Chong! Ang kalaban ng mga mandaraya sa eleksyon! Ari, thank you. Nagano mo itong tao nga gusto mo laparo kang Lisa Marcos? Ako to. Laparo na to si Lisa Marcos. Osborne ako. Lisa, kung naakas akong atubangan, tagalogin natin. Kung nasa harap kita, sasapalin kita. Kaliwat kanan. Mga kaigsunan, ang iso na to, simple ra kayo. Simple ra kayo ang atong isyo kang Marcos. Duha ang atong gipili na pinakataas na opisyal sa atong nasod, ang presidente o vice-presidente. Ang problema, ning amin si Lisa Marcos sa akong atubangan. Ingon siya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. With the new Isuzu D-Max revolution into new heights. Teka lang, ads tayo. Mao na, mga kaigsunan, dili ni away, wala ko mga riniri para mudapit kang President Duterte.
Ningari ko para ipahibaw sa inyo ha, na kining bangag nga presidente, wa ni katungod, polingkod sa Malacanang. Mabitaw na. Kanang PBBM, Pangulong Bangag, babagsak maya-maya. Pangulong Bangag, babagsak maya-maya. Mga kaisunan, Bangag. inihan, ki-interview si Lisa Marcos, di ba? Niingon sabi ni Konsabang Tunying. Konsabang Tunying. Sabi ni Atty. Glenchong, sasampalin ka raw, kaliwat kanan. Anong masasabi mo? Ingon si Lisa Mas, hayaan mo na lang siya. I hope he wins as congressman or governor or something. Wa man lagi kunin mo tubag ka, Lisa, bakit mo hindi ako sinagot? Bakit hindi mo ako sinagot doon sa paratang ko na dinayaan ninyo yung eleksyon ni Marcos? Wa siya ikatubag. Wala siya ikatubag kay tinuod ang akong gisulti. Tinuod akong gisulti. O wa ko'y kahadlok mo atubang ninyong tanan. Hindi ako takot kay Lisa Marcos, kay Bongbong Marcos, o sinong Marcos na yan. Karapatan ang bawat Pilipino na malaman ang ginawa nila noong eleksyon. At walang ibang nag-amin kundi si Lisa Marcos. Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys, but not you because they hate you so much. Gidurog ako. Huna-huna mga kaigsunan, unom ko katuig, nagtabang nila, wa sila gibayad akong pisan-piso. Wala sila gibayad na akong pisan-piso. Pero, andam kong gibaligya kang Smartmatic. Kung kaya nilang traidoran ko, kaya nilang traidoran kitang tanan. Diba? Sanglit mga kaisunan, mubarugta karon. Pawion nato ang atong kaubaon kikan kanila. Kay wala sila katungod, kay hintikas nila ang atong eleksyon. O huway lain nagpabilin na opisyal na tinuod na gipili sa katawan kundi si Sara Duterte. Walay lain na opisyal na nagpabiling tininod-anay na gipili sa katawan kundi si Sara Duterte lamang. So by constitutional succession, tanggalon na to si Marcos, ipuli na to si Inday Sara. Kay mauna ang inyong tininod-anay nga gipili. Pili si Pangag Marcos. Mga kaigsunan, okay, mamanas ako. Abi ninyo, pag-una na akong bulgar kang Lisa Marcos sa Davao, pag-uli na ako sa Manila, na ako'y disbarment na kaso. Gusto ko nila tanggalon sa ako pagka-abogado. Pagkauman akong istorya sa Cebu, may ikaduhan akong disbarment. Pag ikatulong akong istorya sa Tagum, pag-landing na ako sa Manila, may ikatulong disbarment. Kutok dinala si Lisa Marcos, panghadlok, panghulga. Pero, ipakita na ko sa inyong tanan, pinapakita ko sa lahat ng Pilipino, hindi tayo dapat matakot dahil ang kapangyarihan ay nasa kamay ng tao bayan. Okay, ganito. Mamaya na naman, ha? I would like to introduce you to our former Executive Secretary, Vic Rodriguez. Vic, palakpakan po natin si Vic Rodriguez. Palakpakan po natin. Trinidor din ito. Magandang gabi ho sa inyong lahat muli. At kagaya ho ng
aking sinabi sa inyo kanina, ako ho ay kaisa ninyo sa hakbang ng maisog at ako ay kasama ninyo to uphold, defend, and protect our Constitution. Ako ho ay natanong kanina, bawal daw po ba yung ating ginagawa? Ang sagot ko, paano naging bawal ang isang gawain na mayroong garansya sa ilalim ng ating saligang batas, partikular ang Article 3, ang Bill of Rights ng bawat Pilipino. Nauunawaan ko yung mga kaibigan natin naglilingkod sa pamahalaan, kagaya ng mga miyembro ng PNP, sapagkat hindi rin naman lingid sa kanilang kaalaman na ang Bill of Rights ay pangunahing itinuturo yan kung sila man ay nag-academy, kung sila man ay nag-criminology. Kaya alam din po nila yan. Subalit, hinihingi ng pagkakataon, baka sila ma-relieve, baka ma-dismiss, baka matanggal ng trabaho. Kaya lamang, huwag po ninyong sikilin yung aming karapatan. Meron po tayong garansya sa ilalim ng ating saligang batas na malayang magtipon-tipon ng mapayapa at ilahad ang ating saloobin, reklamo at hinanakit sa isang pamahalaan. At yan po ang ating ginagawa. Kanina po doon sa isang interview, para ho marinig ng lahat, hindi ko maintindihan bakit sinisikil ng Administrasyong Marcos na kung saan ako'y dating bahagi at naglingkod ang ating mga karapatan, ang ating Bill of Rights. Alam ho ninyo, isang paglalahad, masasabi rin ninyong pagtatapat. Noong 2021, kapanahunan pa ng COVID, meron po tayo dyan yung ECQ, MCQ, at GCQ. Bawal yung ganitong pagtitipon-tipon. Subalit sa kagustuhan namin, makaikot ng buong bansa, umikot ho kami ni Bongbong Marcos noong 2021. Higit pa ho dito yung mga kaharap namin, wala nang mask. Dinayolate namin yung COVID protocol. Pero hindi ho kami nakaranas ng ganitong uri ng pagsisikil kagaya ng pagsikil ng Administrasyong Marcos sa ating karapatan. Ginoong Pangulong Marcos, aking nakasama, aking kaibigan, huwag naman ho ninyong sikilin ang aming karapatan na malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon. Respetuhin naman ninyo ang ating saligang batas. Talamak na nga ang pagnanakaw at korupsyon sa pamahalaan. Pati pa naman ang ating karapatan ay inyong nanakawin? Huwag naman! Sila po ay nahalal sa loob ng terminong 6 na taon. Bago pa ho sila nanalo at pagkatapos ng kanilang termino, ang ating saligang batas ay mananaig pa rin. Kaya uulitin ko, marami pa naman tayong level-headed na mga lingkod bayan. Ang iba riyan ay aking nakasama at kaibigan. Payuhan naman ninyo ang ating Pangulo. Respetuhin ang ating saligang batas. Kilalanin ang ating Bill of Rights. And together, let us uphold, protect, and defend our Constitution. Maraming salamat at pabuhay ang hakbang ng maisip!
Daghan kayong Yan po, salamat tuloy-tuloy pa rin ang special coverage natin mga kababayan. This time, makakasama natin ang mga matitikas, matipuno, at mga hard-hitting to mga kababayan. Ang Banateros, Coach Oli, Banat by Boss Dada. Magandang hapon mga partners. Ay, magandang O ayan mga kabistak, ako muna magkuminto habang hindi pa po pinakita ang naturang prayer rally. Again po, nakabaya, ano lang tayo, StreamYard mga kabistak at nakatutok po tayo sa rally sa Akang Maisog. Alam niyo po mga kabistak ko, lang parang bagong gising lang ako ngayon Grabing init oh. Magandang hapon po sa ating lahat mga kabistak. Sa Akang Maisog, shout out po kayo. Nabuhat kayo dyan sa Tuagiti dahil itinuloy po ninyo ang rally kahit ginigipit po tayo dyan sa Akang Maisog mga kababayan ko sa Tuagiti. No? Remove muna natin siya mga kabistak. Maya-maya ibabalik po natin pag nakatutok na po ang TGER sa naturang rally. Baya ano na po tayo ngayon, baya StreamYard mga kabistak. Ito po magandang hapon po sa ating at mga nakatutok sa Pilipinas. Yan o. Parang kakaiba ho yung nangyari. Grabe ng panggigipit natatakot sila sa mga Duterte diehard supporters. Putol-putol ba? Putol-putol, pambihira. Hello. Ayan. Yung signal. Hanap tayo ng sundan natin, mga kabistak. Kailangan mga kabistak Wala ho ako sa rally sa Tuagiti kasi diba sa Senado kami mga kabistak kanina. Alon yung boses. Kailan? Hanap lang tayo ng Tiga lang mga kabistak Tiga lang. Okay, tiga lang, meron naka-live na po mga kabistak. Tiga lang, stop lang natin po. Okay, ito guys, atid po natin sa inyo ng live na live po ito. Ngayon, ang dami na hong tao, grabe. Teka lang ito na kabisdak, live na live po ito kasi sasalita po sila ngayon. Ayan, dumating na po si Tatay Digong. Mga kabisdak, ito dumating na po sa kasalukuyan si Tatay Digong. Ayan, dumating na po si Tatay Digong. Duterte!
kababayan po, kahit inigipit po tayo na community ay hayaan Tate Digong ng court sa akbang maisong. Kita niyo po, yung kuha po ng Pilipinas na nating mahal, impeach po yan. Si Tatay Digong, pumasok na po. Dating na po si Tatay Digong. Ayan po. Dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ginigipit dyan sa Dumaguete. Huwag madali lang ho ito mga kabayan ko. Akong maisog, saglit lang ho ito. Itong akbang maisog tapos agad ito mga kabayan. Sakit lang po ito at burger po yung signal. Okay, pumasla na lang natin si Tatay Digong. Ayan na po si Tatay Digong. Sabay-sabay! Duterte! 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 Tatay Digong. Duterte! 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 Po, bumaba. Duterte! Sasakyan. Duterte! 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 Huwag na gobernador. Hawak ni Dayon yun yan. Diba, gobernador? Ayan, inakay po si Tatay Digong at umakit. Speech ba ho yan? Duterte! Nasakyan po. Duterte! Duterte! Tatay Digong. Duterte! Pilipinas ating mahal. Tawagan. Cellphone lang. Click po natin doon sa DJER mga kabis na kapag liwanag yung audio pa tayo sa DJER. Duterte! 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 Maayong Lang audio si Tatay Digong ha. gabi kaninyong tanan. Mga katauhan sa Dumaguete. Lugar sa mga gwapo o gwapa o mga tao, mga Pilipinong buutan. Bawa ninyo, ako retirado na. Naagin ako pagka mayor, dugay panahon. Almost 23 years kong mayor sa Davao. O niya, nahimo kong congressman sa unang panahon. O niya na presidente. Wala ko ikapanghambog kung dili ang akong singot para sa akong papa. Wala akong pasapalo ako kasi ko ginisaya, but I have been requested to talk in Tagalog.
Makasabot mo kinakarong. Puro taga. Kasi ito coverage natin ngayon, maybe it's nationwide, I do not know, but we are being heard all over the country. Alam mo naman, yung iba, maintindihan natin yan, hindi naman sila talaga nakakaintindi ng Bisaya. Kaya lang naman also, sila, ang mga Tagalog, naiintindihan nila tayo, pero sila hindi nakakaintindi sa atin. Yungit ng mga Tagalog, di ka mao. So, hindi kasi taga Dumaguete, pero ganun pa man, I'd like to greet everybody, mga Tagalog, Mamamuro, Las Mindanao, mga Bisaya, Waray, mga Cebuano, lugar sa akong amahan diya sa Danao. So, nangipay kong dako na first con lang pala ito. Asa ba na ispudnuhan na? At to the aita sa Quezon Park. So, mga to dito, layo na nga rin. Pero, malapit yan dito. Mga ilang araw na kung nakare natin. Akala ito, akala ko nga ito na eh. So, malapit yan dito. Mga ilang araw na kung nakare natin. Akala ito, akala ko nga ito na eh. So, nagulat ako pagdating ko. Sabi ko, kalaki naman pala talaga ang alam mo, ganito ay babasahin ngayon na yung pero ulitin ko ito sa big words. Ito yung konstitusyon natin. Ganun ito kakapal. How many pages? I don't know. Mga 30 o more than. But dito sa Bill of Rights, ayang Bill of Rights kasi itong konstitusyon na ito, ang nandito, ang pinag-uusapan ang gobyerno, pinag-uusapan ang Congress, ang Presidency, pati ang mga korte, Supreme Court, and all the inferior courts.